Treasure Hunting Weekend, narito kami ngayon sa isang lugar na malapit sa baybayin at ayon sa kwento ng ating katiets ay merong tatlong kahoy dito na nakatrianggulo ng mga centennial old tree kapanahonan ng giyera. Ang lapida, kwadradong simento na may kapal na 4 inches, 2 by 2 feet ang sukat. At yun ang nag-trigger sa kanila na maghukay. Ito'y lugar kung saan nakatayo ang kanilang bahay. At dito dahil baybayin ay marami palang nagkalat dito na ito, giant clamshell na mga mga matagal na yan. Inipon lang daw nila yan, baka sakaling merong bibili. Pero diyan lang yan, pinupulot lang sa baybayin, napakarami diyan, ginagawang seawall. Kasi ano na siya, itong medyo hindi na buhay, parang hindi na yata ito pwedeng gawing perlas, ginagawang perlas kasi yung mga giant clamshell. At ito yung kanilang nahukay sa ibang sa bundok daw ito. Nagtaka sila bakit merong shells, basag na palayok at mga buti doon sa bundok. Well, hindi natin masabi kasi ang kabundukan ngayon ay meron ng mga nakatirang mga taong walang address, walang permanenteng address. Kaya pwedeng ang mga buti, lalo na kapag bago or hindi pa nag-edad ng 80 na mga buti, ay pwedeng dinala lang yan dyan sa bundok ng mga kapatid natin na walang address. Kaya mayroong Coca-Cola bottle dyan. Pero yung ibang botelya naman dyan ay mga old bottles talaga ng World War. Merong kapsula, merong battery, at merong seashells. Kaya kung makakuha kayo ng mga ganito, ibig sabihin yung lugar na nakuhaan nyo yan, lalo na kapag nakabaon yan ng 1 meter to 2 meters deep, ibig sabihin ay meron pang kuhukain under dyan. Maghukay pa ng karagdagang 2 meters deep. Okay, so ito atin na sinet up. Atin nang umpisahan pag-scan ang baybayin kasi dito daw banda yung old century tree na naka-triangle. At dito din daw yung parang lapida. Semento na malapad na may mga hindi nila mabasa na mga marka. Kaya pwedeng treasure nga ang site na ito sa baybayin. Pero kapag baybayin, alam na natin na iyan ay small deposit. Kasi hindi naglalagay ang emperor at ang mga general ng mga big deposit sa baybayin. Kasi yan, ang baybayin ay maraming tao. At sa pagbalik nila, mahirap i-recover. Kaya karamihan ng big deposit ay nasa malalayong bundok at matataas na kabundukan para wala talagang maninirahan. Okay, so dahil sa tanghali na, nanghalian muna tayo. At mamaya patuloy natin ang pag-scan doon naman sa loob ng bahay. Masarap ang pagkain kapag nasa tabing dagat ka, oh. Ganda, parang picnic all the day. Araw-araw picnic dito kasi tabing dagat. Ayan. Sausawan na sili, suka, sardinas na may noodles, at dried fish. Ay masarap na yan. Itong loob naman ng bahay ay 3 na daw ang nag-detect dyan. Mga local treasure hunters ay meron daw na-detect dyan. At meron ding tumitingin na Koreano daw. Itong kasama ko mukhang Koreano to eh. Okay, so
Kaya atin i-detect ang loob ng bahay kung meron nga bang detection sa scanning. Laging tandaan, kapag meron kayong mabiling scanners, hindi ibig sabihin na may pula ay treasure kaagad. Ang pula ay indicator lamang ng target, at ang target ay merong value. Merong mababang value, ibig sabihin pwedeng bato lamang, pwedeng mga kalawang, pwedeng minerals, at merong mataas na value na pula na umaabot sa 5,000. Sa ganito, 5,000 ang rating, pataas hanggang 30,000. At kapag ganun na mga rating, ay pwedeng item na talaga yan. Pero below than that, mababa pa sa 5,000, yan ay mga bato lamang at buhangin at minerals. Kaya hindi ng pula, baka sabihin nyo na merong pula na sure ball na ito. Binabasa pa rin yan according to value. Ang maganda nga lang sa Proton Elic ay state of the art talaga siya. Malakas, maganda. Tingnan nyo naman, 16 antennas, 16 sensors. Kaya LB16, talagang ano yan, halimaw yan sa mga scanners. Okay, so meron ngang detection. Merong detection, pero hindi siya yung mataas na value. So ano ito, parang 50-50 lang. Pwedeng meron, kasi kung babalutin ng alkitran or lagyan ng uling ang hukay, ay hihina ang detection. Hihina ang kanyang reading, so pwedeng kung Yamashita Treasures ay pwedeng mababa talaga ang rating, ang value, kasi minsan binabalot ng alkitran ang gold bars. Kaya yan ang mga rason, mahirap talaga ang Yamashita Treasures hanapin. Kasi binabalot ng semento, alkitran, uling. Yun ay mga retarded sa signals or detection. Ito gagamitan din ni Invisible Man ng mga manual na gadget, at nakita natin ay umiikot din dyan. Kaya positive ang ating detection. Good luck sa inyo mga katiyats. Kami ay magpaalam na hanggang sa muli. God bless us all, treasure hunters.